Ezra, Kabanata 3. Pagsapit ng 7 buwan, ang mga Israelita ay panatag ng nanirahan sa kani-kanilang bayan. Isang araw, lahat sila'y sama-samang nagtipon sa Jerusalem. Ang altar ng Diyos ng Israel ay muling itinayo ni Josue na anak ni Jehozadak, kasama ang kanyang mga kapwa-pari, at si Zerubbabel na anak ni Shealtiel. Gayon din ang mga kamag-anak nito. Ginawa nila ito upang makapag-alay sa altar ng mga handog na susunugin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos. Bagamat takot sa mga naninirahan sa lupain ang mga nagsibalik na Hudyo, itinayo pa rin nila sa dating lugar ang altar. Doon ay muli silang nag-alay ng mga handog na susunugin para kay Yahweh sa umaga at sa gabi. Ipinagdiwang din nila ang pista ng mga tolda, gaya ng nakasulat, at araw-araw ay nagsusunog sila ng mga handog na ukol sa bawat araw. Bukod dito, nag-alay sila ng mga palagiang handog na sinusunog. Mga handog para sa panahon ng pista ng bagong buwan at para sa lahat ng kapistahang itinalaga ni Yahweh. Nag-alay din sila ng mga kusang loob na handog para kay Yahweh. Sa pagsapit ng unang araw ng 7 buwan, sinimulan na nilang maghandog kay Yahweh kahit hindi pa nasimulang muling itayo ang templo. Kumuha sila ng mga swelduhang tagatapyas ng bato at mga karpentero. Nagpadala rin sila ng mga pagkain, inumin at langis sa mga taga-Sidon at taga-Tiro bilang bayad sa mga punong cedar na dadalhin ng mga barko mula sa Lebanon patungo sa daungan ng Joppa. Ang lahat ng ito ay ginawa ng may pahintulot mula kay Haring Ciro ng Persia. Kaya't nagsimula na silang magtrabaho pagsapit ng 2 buwan ng 2 taon mula nang makabalik sila sa dating kinatatayuan ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Sama-samang nagtrabaho sina Zerubbabel na anak ni Shealtiel at Josue na anak ni Jozadak, kasama ang iba pa nilang mga kababayan, gayon din ang mga pari at levita. Sa katunayan, kasama sa gawaing ito ang lahat ng bumalik sa Jerusalem mula sa pagkabihag. Inatasan nilang mamahala sa pagtatayo ng templo ng Diyos ang mga levita na ang edad ay 20 taon pataas. Ang mga nagtatrabaho sa pagtatayo ng templo ng Diyos ay pinamahalaan ni Josue at ng kanyang mga anak at mga kamag-anak, kasama sina Kadmiel at ang kanyang mga anak mula sa angkan ni Hodavias. Kasama rin ang mga anak ni Henadad, ang mga levita at ang kanilang mga anak at mga kamag-anak. Nang inilalagay na ng mga manggagawa ang pundasyon ng templo ni Yahweh, pumuwesto na ang mga nakabihis na pari. Hawak ang kanilang mga trumpeta, pati ang mga levita na anak ni Asaph, na hawak ang kanilang mga pompyang. Nagpuri sila kay Yahweh ayon sa paraang itinuro ni Haring David ng Israel. Nagsagutan sila sa pag-awit ng mga papuri at pasasalamat kay Yahweh. Ito ang kanilang inawit. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Malakas na isinigaw ng lahat ng tao ang kanilang papuri kay Yahweh, sapagkat ang pundasyon ng templo ni Yahweh ay inilagay na. Marami sa matatandang pari, levita at pinuno ng mga angkan na nakakita sa unang templo ang umiyak ng malakas habang sinasaksihan ang paglalagay ng pundasyon ng bagong templo. Marami ring tao ang sumigaw ng may kagalakan. Dahil dito'y hindi na malaman kung alin ang sigaw ng kagalakan at alin ang sigaw ng pag-iyak, sapagkat ang ingay ng mga tao ay napakalakas at dinig sa malayo.